bagong potensyal na bagyo na mataan sa Pasipiko, unti-unting lumalakas na tinatawag ngayong Invest 90W. Patuloy na binabantayan ng iba't ibang weather agencies gaano nga ba kalakas ito at ano ang posibleng epekto nito sa bansa. Papasok na nga ba ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR? Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, April 8, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ang Invest 90W na matatagpuan sa southeast ng Guam. Nataglay ang hangin na nasa 30 kilometers per hour. Hindi pa ito isang ganap na bagyo pero nagsisimula na itong mag-organisa. Ibig sabihin mga kababayan, buhay ang sistemang ito pero nasa early stage pa lamang. Base sa mga pangunahing models tulad ng Global Forecast System o GFS, European Center Mid-Range Weather Forecast o ECMWF at ICON, posibleng kumilos pa hilaga at pakanluran ang naturang sama ng panahon. Dadaan malapit sa Guam at Northern Mariana Islands at posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. May ilang models na umaabot pa nga ito sa typhoon category. Ngunit ating tandaan mga kababayan, ito ay low to moderate pa ang confidence nito at may uncertainty pa sa lakas at eksaktong track na binabagtas ng magiging bagyo. Ano nga ba ang epekto dito sa ating bansa? Good news po sa ating mga kababayan. Sa ngayon, walang direktang epekto ito sa ating bansa at walang direktang pagtama sa kalupaan. Walang model na nagpapakita ng landfall scenario. Posibleng mangyari ang bahagyang paglapit sa Philippine Sea pero mas mataas ang chance na liliko pahilaga papuntang Japan. Kaya naman sa ngayon, maaari muna tayo mag-relax pero tuloy-tuloy ang monitoring sa development ng magiging bagyo. Ayon sa ilang projection, posibleng pumasok ito sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility sa darating na April 15 o kaya April 16. Tandaan, hindi ibig sabihin na papasok ay tatama agad ito sa kalupaan. Madalas na dumadaan lamang ito sa boundary ang ganitong klasing sistema. Kaya ang direktang epekto nito ay makakaranas lamang ng mas madalas na pag-ulan, mahangin na panahon at maalon na karagatan ngayong darating na weekend hanggang early next week. Mga kababayan, habang binabantayan natin ang Invest 90W, patuloy naman ang mainit at tuyong panahon dito sa ating bansa na mayroong temperatura na umaabot sa 30 degrees Celsius. Ang dominanting init at dry conditions sa ngayon. May chance ng isolated afternoon thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ibig sabihin, mainit sa tanghali pero huwag maging kampante, may biglaang ulan pa rin sa bandang hapon o kaya naman sa gabi. Kaya patuloy tayo nagpapaalala, uminom ng maraming tubig para sa iwas heat stroke, gumamit ng sunscreen at payong, bantayan ang mga updates lalo na kung mayroong biyahe sa dagat at para sa Visayas at Mindanao, mag-ingat sa mga thunderstorm. Sa ating mga kababayan, ang bottom line ngayon, ang Invest 90W ay nagsisimula pa lamang itong ma-develop at may tsansa na itong maging isang bagyo at posibleng pumasok pa sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR bandang mid of April pero mababa ang tsansa na makaapekto ito dito sa ating bansa. At dumako naman tayo sa ating kasalukuyang lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang ridge ng High Pressure Area o HPA sa Northern at Central Luzon. Ang HPA ay nagdadala ng mas mainit at tuyong panahon pero may posibilidad ng localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. Sa Metro Manila at sa buong bansa, ang lagay ng panahon ay partly cloudy hanggang cloudy skies. May isolated rain shower o thunderstorm. Dulot ito ng localized thunderstorm. Ang posibleng epekto nito ay flash flood, landslide kapag lumalakas ang pag-uulan. Mainit sa umaga at tanghali pero maghanda naman sa biglaang ulan sa bandang hapon. Para sa lagay ng hangin at karagatan sa Northern at Central Luzon, ang hangin ay light to moderate winds na may direksyon mula southeast hanggang sa south na may alon naman na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate winds na manggagaling ng east hanggang northeast na may alon mula 0.4 hanggang 1.5
metro ang taas. Paalala sa ating mga kababayan, karaniwang ligtas ang paglalayag, ngunit mag-ingat sa thunderstorm sa inyong lugar. Para naman sa ating temperatura, minimum temperature na itala 24.1 degrees Celsius at ang maximum temperature naman ay umabot sa 35.1 degree Celsius. Patuloy ang matinding init lalo na sa bandang Luzon at posibleng mas mataas pa ang maramdamang init o heat index sa bandang Pangasinan at Nueva Ecija. Sa ating astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:47 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:09 ng hapon. Mga kababayan, ang ganitong sitwasyon ngayon sa bansa, ang HPA ay nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon o high pressure area at ang localized thunderstorm naman ay nagdadala ng biglaang pag-ulan sa bandang hapon o gabi. Kaya ang resulta, mataas ang tsansa ng heat stress at posibleng lightning at heavy downpour sa ilang lugar. Para sa ating safety reminders, uminom ng maraming tubig, iwasan ang direktang sikat ng araw sa tanghali, magdala ng payong laban sa init at ulan at mag-ingat sa kidlat at malakas na pagbuhos ng ulan. Para sa bod ng ating balita, ang high pressure area ang nakakaapekto sa buong Luzon at matinding init na umaabot hanggang 35.1 degrees Celsius at may isolated thunderstorms sa bandang hapon at posible ang flash flood at landslide sa ilang mga lugar at kalmado ang panahon at kondisyon ng karagatan. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sa init man o bagyo ng buhay, ang Diyos ang ating kanlungan, handa siyang tumulong sa bawat sandali kung tayo ay patuloy na nananalig at nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel at patuloy na suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.